Magsisimula ang ating bagong kwento sa isang lugar kung saan makikita ang madaming tao na nakasuot ng pulang balabal at nagsasigawal ng isang ritual ng pagtawag. Pinalilibutan nila ang malaking kristal na naglalabas ng kulay pulang aura. Sa likuran ng mga nakatalukbong na lalaki ay makikita ang mga iba't ibang halimaw na sumasamba sa bagay na nasa gitna. Makalipas ang ilang sandali ay may tumamang atake sa isang halimaw dahilan para maputol ang katawan. May isang lalaki sa likuran na may hawak na espada at umaatake sa mga halimaw at mga nakatalukbong na lalaki para piliglan ang mga ito sa ginagawang ritual. Ang umatake ay ang lalaking may hawak ng espada na kilala bilang Sword Lord, Ray Chang. Pinangunahan niya ang kanyang hukbo sa paggawa ng daanan para mabilis na makasugod sa mga kalaban. Nagpakita na rin ang Gravekeeper na si Jork Billmeyer habang nakasakay sa kalansay. Sa kanyang likuran ay kasunod ang kanyang hukbo ng mga undead na handang makipagdigma sa mga halimaw. Sa isang banda may isang babae ang nakasuot ng baluti kasama ng ibang knights. Utos niya sa lahat na kailangan nilang mapigilan ang ginagawang ritual ng mga kulto. Ang nakasuot ng baluti at may hawak na espada at pananggalang ay ang saintess na si Maria Jaeger. Pero huli na ang lahat dahil natapos na ang ritual, at ang malaking kristal ay nagbibitak. Matapos noon ay tuluyan ng nawasak ang malaking kristal, kaya lumabas ang isang halimaw sa ginta ng mga mandirigma. Sa lakas ng enerhiya na lumalabas dito ay tumilapon ang mga kawal dahil sa lakas ng impact ng enerhiya na nilalabas ng halimaw. Matapos noon ay may lumabas na notification na ang bagong layunin ng raid sa tower ay nagbago. Nabigo ang mga heroes na pigilan ang ritual kaya nina sila sa kinahantungan. Naglitaw sa kanilang harapan ang ika-5th season boss na sasakop sa kanilang mundo. Nagpamalas ito ng napakalakas na kapangyarihan. Ang pangit na nilalang ang tinatawag na boss ay ang Diyos ng mga salot. Umatake ng slash ang boss patungo sa mga knights na naging sanhi kung bakit nagkapulot-putol ang mga katawan ng mga knights. May lumabas na notification na sinasabing ang raid goal nila ay tapunan ng Diyos ng mga salot. Nagpalabas pa ang boss ng mga galami mula sa ilalim na pumatay sa iba pang knights. Dahil sa ataking iyon ay nangkang matay ang nakararami na wala nang nagawa kundi himandusay sa sahig. Inatake ng galami ng boss si Saintess Maria Jaeger pero mabilis naman siyang nakagawa ng barrier na pangdipinsa sa kanya at sa kanyang mga sundalo. Bakas sa mukha ni Saintess Maria ang hirap habang sinasangga ang galami ng boss. Sa isang banda namatay ang mga kawal ng Sword Lord habang pinuprotektahan ito sa galami ng boss. Pinagpawisan ang Sword Lord sa nakita at naiisip na katapusan na nila. Sa sobrang takot ng Sword Lord Ray Chang ay naduwag na ito at nagbalak tumakas sa laban dahil ayaw pa niyang mamatay. Tumakas ang Sword Lord Ray Chang habang pinuprotektahan siya ng kanyang mga kawal. Napansin ng pangit na boss ang kaduwagan na pinakita ng Sword Lord Ray Chang kaya naghanda ito ng pag-atake para patayin ang duwag na Ray Chang. Binigyan ng boss si Ray Chang ng isang slash na walang balak patakasan kahit na sino, sinabi nito na saan tatakbo ang duwag na Sword Lord. Ang bawat tamaan ng slash ng boss ay nahahati sa gitna. Nang akmang tatamaan na si Ray Chang at ibang mga knights ay, biglang may lumitaw na isang hero na walang kahirap-hirap na napawalang bisa ang atake ng boss na Diyos ng mga salot. Natuwa ang mga kawal dahil ligtas na sila at nakilala nila kung sino ang nagligtas sa kanila. Nakilala niya ang dumating bilang ang Hero King na si Kang Yusang na ating bida. Hindi na nagpatumpik-tumpok pa si Yusang at sinugod niya ng mabilis ang boss. Naghanda naman ng counter-attack ang boss gamit ang kanyang slash. Walang kahirap-hirap na napawalang bisa ni Yusang ang slash gamit ang kanyang double sword. Galit na galit ang boss sa ating bida sa kakayanan nito na kayang pumantay sa kanya. Nagsugod ang dalawa para magsabayan ng kanilang mga atake na handang paslangin ang isa't isa. Sa lakas ng salpukan ay nagkaroon ng malakas na daloy ng enerhiya sa paligid na halatang nani niya ang kapangyarihan ng boss laban sa ating bida. Dahil sa mga nangyayari at nag-alala na ang saintess na si Maria sa kalagayan ng ating bida. Nagsalita ang boss na sino ang ating bida para atakihin siya sa katangahan nito. Dagdag pa nito na kung ang inaasahan ng lahat ng magliligtas sa mga tao ay ang Hero King, ay nagkakamali ang mga tao dahil siya na boss ang papatay sa Hero King. Hindi naman nagpatinag si Yusang at panay ang pag-atake kahit malakas ang boss.
Pagbabanta ng boss sa ating bida na mamatay ito ng nag-iisa at lulunurin niya sa dagat ng mga salot. Ngumiti ang boss dahil walang sino man ang makakakita kay Yusang dahil sa makapal na enerhiya na bumamalot sa kanila ngayon. Masaya ang boss dahil nakakalamang siya sa laban nilang iyon. Di alam ng boss mas pabor pa iyon sa ating bida. Nagpasalamat pa ay Yusang sa boss sa enerhiya nitong ang kulong sa kanila dahil ayaw niyang makita ng ibang tao ang itinatago niyang kapangyarihan na hindi niya gustong ipakita sa lahat. Ngumiti si Yusang dahil nag-aalala siya sa anong kaya niyang gawin sa hanggal na boss. Naglabas ng matinding kapangyarihan ang ating bida kaya kinabahan ng husto ang boss. Wala na siyang nagawa kundi mapasigaw ng hindi iyon maaari. Sa kanilang kinatatayuan ay nagkaroon ng malakas na bugzo ng asul na enerhiya dahilan para matalo ang boss sa isang iglap lang. Sa lakas ng impact ng kapangyarihan ng ating bida ay naapektuhan ang mga hero sa paligid. Wala na lang silang nagawa kundi mapatakip ng mukha sa lakas ng kapangyarihan. Bakas sa mukha ni Jork Billmeyer ang pagkamangha sa mga nakita. Masayang masaya rin ang mga warriors dahil nanalo sila laban sa boss na Diyos ng mga salot. Sa gitna ay nakatayo lamang ang ating bida na may nagliliwanag na kapangyarihan sa kanyang mga palad. Nagbunyi ang lahat sa pagkakapanalo nila. Kasunod nun ay ang panglabas ng notification na ang Season 5, ang pinagmulan ng Diyos ng mga salot ay natapos na. May lumabas pa na notification na ang random equipment ticket ay ibinigay sa lahat ng players na tumulong sa raid. Ang skill card ticket na mas mataas pa sa rare rank ay ibibigay sa top 100 players. At ang artifact gacha ticket na mas mataas pa sa hero rank ay ibibigay sa top 10 players. Masayang masaya ang mga players dahil napigilan na naman nila ang pagkawasak ng mundo. May lumabas na notification na para sa player na si Kang Yusang na tumalo sa season boss, ang Lord of Pestilence, ay ibibigay ang piraso ng legendary equipment na Black Death at ang titulong Lord Slayer ay ibibigay. Nahiga si Yusang sa sahig dahil sa tapos na ang lahat at natalo na niya ang boss. Pumikit siya habang naiisip na dahil sa kanilang tagumpay na iligtas nila ang mundo at nadagdagan pa ang buhay na itatagal ng mundo. Makalipas ang ilang araw sa loob ng isang room na puno ng media. Ini-announce ng speaker na ang nag-number 1 ranker player sa loob ng 4 na magkakasunod na taon. At Tower Raid number 1, level of equipment at skill at mga achievement points ay lahat para sa number 1, na walang iba kundi sa Hero King, Kang Yusang. Sa kabilang banda may isang bata na naglalaro ng isang laruan sa anyo ng Hero King na si Yusang. Habang ang mga magulang nito ay masayang nanunood ng TV sa nagaganap na conference ng ating bida sa harap ng media. Sa labas ay nag-uusap ang mga tao na kung nailigtas na naman ng Hero King ang mundo. Sagot ng isa na gano'n na nga katulong ng ibang hero na nagmula sa iba't ibang dako ng mundo. Ang isang vendor naman ay nagbibinta ng damit na may tatak ng Hero King. Kaya napabili agad ang isang lalaki ng damit. Mungkahi ng speaker na kung maaari bang magsalita ang ating bida na si Yusang tungkol sa nararamdaman nito, bilang representative ng lahat ng hero. Nanahimik lang naman ang ating bida sa isang tabi na walang balak magsalita. Dahil doon ay nilapitan na siya ni Saintess Maria Yeager at binulungan na magsalita ito ng magagandang bagay kahit ayaw nito, at wag ito magsalita ng mga masasamang salita. Nagmakaawa pa ang Saintess sa ating bida para lang magsalita ito ng maayos dahil nakalive sila at napapanood iyon sa buong mundo. Sa loob ng Geneva's UN interview room ay pinagpapawisan si Maria habang nakatingin sa ating bida ang ibang players at nag-aabang sa sasabihin nito. Sa kabilang side ay tahimik lang ang ilang players na kabilang sa top 10 kasama ng ating bida. Maya-maya ay nagsalita na ang ating bida na si Yusang at sinabi sa media ng Live na ang pagpapakabayani para iligtas ang mundo kahit nakapalit pa ang sariling buhay. Ang siraulo nating bida na makulit ay sinabi ng Live na ang bayani puwet niya, dahil ginagawa niya ang lahat ng iyon dahil lang sa pera. Dahil sa sinabi ni Yusang ay gulat na gulat ang mga reporter ng iba't ibang bansa sa sinabi ni Yusang. Pati si Saintess na nagmamakaawa sa ating bida na magsalita ng maganda ay namuti ang mata dahil sa kahihiyan. Hinawakan ni Yusang ang mic at nagsimula ng magkwento na noong putang inang nakalipas na maraming taon noong may nagaganap na trahedya. Isang araw, bago ang unang season ng digmaan, bigla na lang naging anime game ang mundo. Napuno ng malalaki at maliliit na uri ng tower ang mga kalsada ng lahat ng mga syudad,
At matapos lang ang ilang araw naglabasan mula sa tower ang napakaraming halimaw, na nagsimulan ng mga kaguluhan at pagkawasak. Pinaniwalaan at tinanggap na ng mga tao na dumating na ang katapusan ng mundo, ngunit sa kalagitnaan ng kaguluhang iyon ay nagpakita ang mga player. Hinarap nila at pinagpapatay ang mga halimaw, habang pinuprotektahan ang mga taong walang kakayahan. Matapos ito, ang bagong batas ng mundo ay inirevealed. Ang kababalaghang paglitaw ng mga halimaw ay mapipigilan, oras na mawasak ang lumitaw na tower sa petsang nakatalaga. Ang mga nilalang na kilala bilang mga players, ay may taglay na kaakit-akit na abilidad na kayang magwasak sa mga tower. Ipinanganak sila at itinakda upang maging mga bayani ng mundo at iligtas ito laban sa mga mananakop na halimaw. Matapos majab usap-usapan ng mga pahayag ng Hero King na si Kang Yu-sung. Nakaupo siya sa harapan ng computer habang pinapanood ang ginawang advertisement gamit ang kanyang sarili, saka ipinost ito sa Player Forum. Ang Player Forum ay isang international player community na nabuo matapos maging isang game ang mundo. Dito nagaganap ang mga palitan ng impormasyon sa pagitan ng mga player at maging pagbibenta online. Takang na itanong ni Yu-sung kung paano nalaman ng mga kausap na siya ang Hero King, matapos lang ang ilang palitan ng mga salita. Natigilan naman siya nang mabasa ang pahayag ng reporter online, matapos sabihin nitong nag-iintay siya sa labas para makuha ang pahayag ni Yu-sung kung paano natalo ang mga halimaw. Naglakad siya patungo sa bintana saka sinilip mula rito ang nagsisiksikang mga reporter na nag-iintay sa kanya. Napagdesisyonan niyang lumabas at harapin ang mga ito, at nang naglakad palabas agad naglapitan ang mga reporter sa kasunod-sunod na nagtanong. Matindi ang pagnanais ng mga ito na marinig ang statement niya patungkol sa kumakalat na merchandise, at maliwanagan tungkol sa di malinaw na pahayag ni Yu-sung sa naganap na meeting. Nakangiting tanong naman ni Soo-yung sa santambak na reporter kung alam ba ng mga ito ang sinasabi ng mga celebrity, matapos makagawa ng problema dahil sa sobrang kalasingan. Malawak pa siyang ngumiti sa kasinabing babayaran niya ito sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaya't takang napatulala na lang ang mga reporter na kaharap. Di pa man natatapos ang ginagawang interview, nagsigawan ang mga reporter matapos magsimulang humanig ang lupa. Matapos ang ilang minuto ng lalaking napatingala ang mga reporter, nang lumitaw sa itaas ang tower structure kaya't nagbadiya ang nalalapit na ika-5 season na Endless Labyrinth. Maaaring malaman ng player ang impormasyon sa baba bago makapasok ng tour, kapag malapit ng mawasak ang tour magpapailan lang ito, kaya't kinakailangang mag-ingat sa taas ng mga ito. Upang mailigtas ang mundo sa tuluyang pagkawasak, kailangang mapabagsak ang lahat ng mga tower. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao naglalakad na animoy si Yu-sung, na animoy walang inaalala na anuman. Nag-aalala namang tanong ng reporter kung tuluyan na ba silang tinakasan ng Hero King, matapos makita ang nagkalat na mga flyers tungkol sa pagbibente niya ng short online. Matapos ang ilang oras na paglalakad narating ni Yu-sung ang kanyang destinasyon, namamangha niyang pinakinggan ang nakakabinging katahimikan sa paligid. Nagmamasid-masid siya habang marahang naglalakad, ganoon palagi ang katahimikan sa lugar tuwing sasapit ang unang araw ng season. Sa kabilang banda nagpahayag naman ng satisfaction ang mga elder ng jesters. Buong pusong nagsasaya ang Elder of Steel kasunod ang pagkakaloob ng Blessing of Sword Sharpener, habang ang Elder of Frost naman ay bungisnis na ipinagkaloob ang Blessing of Winterbringer. Kasunod nito tumaas din ang pagtaas ng kanyang Swordmanship at Frost Magic Aptitude. Masayang tinanggap naman ni Yu-sung ang lahat ng mga blessing, saka inalala na ang dahilan ng balagbag na pahayag niya sa UN Hall, ay dahil sa ma-receive na blessing mula sa nakabantay na mga Transcendants o ang mga Elder na meron siya. Habang nakatayo sa UN Hall at hawak ang mic, ipinagbigay alam ng notification na ang Elder of Gold and Legend, ay nagkaloob sa kanya ng Blessing of Legend Roller. Sa pamamagitan ng blessing na natanggap magagawa ni Yu-sung na hilahin ang mga legend, at matapos ang 3 paghila ng legend, tumaas ang kanyang luck at nagkaroon ng 100% na chance na makakuha ng legendary reward. Pinagsama-sama ni Yu-sung ang mga blessing at reward na natanggap, saka napangisi ng lumabas ang isang blind reward matapos gamitin ang blessing na legend puller. Buong pananabik na tinitigan ni Soo-yung ang hindi pa malamang reward, habang bakas ang pagnanais at pag-awesome na isang itong legendary item. Halos mapasigaw naman si Yu-sung sa tuwa nang lumabas ang isang legendary equipment sa harapan,
Namamangha niya itong pinagmasdan habang malawak na nakangiti. Ang legendary equipment na natanggap niya ay tinatawag na Black Surcoat Stitch, na nagtataglay ng Golden Cross. Isa itong equipment na ipinagkaloob ni Seraph upang tulungan ang mga mandirigma laban sa panganib, nung kasalukuyang sinalakay ang mga ito ng mga elf guerrillas nung panahon ng Race Crusade. Taglay ng Surcoat ang evasion na 999 pataas, at ang dagdag na kakayahang ma-activate ang Shield of Seraph at cooldown 168 H. Nasisiyahang napangisi si Yusang matapos matanggap ang legendary armor kasama ang hero tier skill at artifact. Mabilis niya itong sinuot saka malaastig na tumayo sa harap ng tower habang nasa bulsa ang dalawang kamay matapos i-withdraw ang blessing na legend puller at i-bless ang t-shirt sale. Matapos ito walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa loob ng tower upang harapin ang ilang mga halimaw. Malalakas na yabag ang agad niyang narinig saka bumungad sa kanya ang higanting top floor boss, nang pasukin niya ang Tower of Blood Moon Orc Tribe. Meron itong hanggang 5 floors na pinapayagang makapasok ang mga player, sa loob lamang ng 1 hanggang 4 na minuto tanan ang layuning talunin at patayin ang top floor boss na Blood Moon Singer. Malawak na napangiti naman si Yusang habang nasa isip na pagkakataon na niya ito upang bahagyang masubukan ang kanyang bagong hero tier skills. Gamit ang skills na to makakalikha si Yusang ng Frost Blade sa pamamagitan ng pinagsama-samang frost sa palagid, maaari din siyang makatanggap ng additional effect depende sa kanyang skill level card, enhancement status, at Frost Magic Aptitude. Sa kontradikto naman nito, sa oras na gamitin ang skills na ito hindi na siya maaaring gumamit ng iba pang weapon kasabay nito, ngunit may kakayahan itong i-activate ang iba weapon kung gugustuhin ni Yusang. Mabilis na ibinuka ng ating bida ang kanyang palad kasunod ang pagkalap ng frost sa paligid sa kalumikha ng kumikinang na Frost Blade. Dahil mataas ang Frost Magic Aptitude ni Yusang, nagkaroon siya ng additional effect na Frost Breath, kaya't nakangiti at nagliliwanag ang mga matang nagpasalamat si Yusang sa Elder of Frost. Walang pag-aalinlangan niyang iwinasiwas ang hawak na blade upang atakihin ang mga halimaw na nasa harap. Napaatras naman ang mga ito dahil sa takot ng maramdaman nila ang mapanindig balahibong puwersa, ngunit huli na nang subukan nilang ihakbang ang paa papatakbo dahil agad silang binalot ng yelo. Nanigas ang lahat ng halimaw na walang kalaban-laban at walang kahirap-hirap na natalo ni Yusang, at dahil sa yelo na ang lahanga halimaw binalot ng matinding lamig ang buong lugar. Marahan namang naglakad ang ating bida sa gitna ng mga halimaw, habang nakangiting tinatanggap ang lahat ng kanyang gantimpala. Sabay-sabay na nadagdagan ng 1 puntos ang kanyang level, strength, at stats, saka 2 sunod pang pagtaas ng level at pagtaas din ng kanyang skill card na kakayahang lumikha ng Frost Blade. Sinimulan ni Yusang na isa-isang basagin ang mga frozen monsters upang tuluyan itong matalo at malinis ang unang floor ng tower. Nakangising nasabi ng ating bida na maganda itong simula, saka napaisip kung dapat ba niyang iligtas ang mundo o gawin kung ano ang maisipan. Nakarating na si Yusang sa 2nd floor ng tower. Bakas sa mukha niya ang pagkadismaya matapos makita ang mga halimaw na nagsasaya. Pinalilibutan ng mga orc ang apoy na sa gitna nila habang ang iba ay umiinom ng alak at tumutugtog. Maya-maya ay naramdaman ng mga orc na parang may nanunood sa kanila kaya tumingin sila sa itaas. Nakita nila ang ating bida sa taas kaya natuwa sila at kinuha ang kanilang mga palakol para maghanda sa laban. Sinasabi ng mga orc na dumating na ang warrior na magdadala sa kanila sa Valhalla. Mungkahi ng mga orc na magsilaban na sila at mamatay ng may karangalan. Binalutan ni Yusang ang kanyang sandata at naghandang lumaban habang sinasabi sa mga orc na magsipaghanda lang ang mga itong mamatay. Masayang tumalon si Yusang patungo sa mga orc at akmang pagpapapaslangin ang mga ito. Sinasabi na lang niya sa mga ito na ipapakita niya sa mga orc ang tunay na hitsura ng langit. At sa isang iglap nga ay nangkang matay ang mga orc at damanak ang mga dugo. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na ang ating bida sa 4th floor. Masaya siya dahil mabilis ang kanyang naging pag-level up. Nagulat siya matapos makapunta sa isang kwarto at nakita ang mga orc na nakabantay sa kanyang daanan. May lumabas na warning na ang Warsong Guard ay hinarangan ang kanyang daanan patungo sa chief room. Matapang na naghanda ang mga guard na may intensyon na pumatay sa ating bida. Wala silang balak palampasin ang ating bida para makapunta sa kanilang Steel King boss.
May lumabas na notification kay Yusang at sinasabi na lumaban ng may karangalan at mamatay. May lumabas pa na notification na ang Steel King ay biniyayaan ng mga War Song Guard. Dahil sa blessings ng Steel King ay nadagdagan ang lakas ng mga War Song Guards. Sumugod ang mga War Song Guards patungo sa ating bida habang binibigkas ang salitang ang Valhalla ay nag-aantay na sa kanila. Galit na sumugod ang mga ito nang may nanlilisik na mga mata. Nang malapit na ang mga Song Guards sa ating bida ay naghanda na din siya habang nakangiti lang na harapin ang mga kalaban. Naghanda si Yusang ng pag-atake sabay itinira niya sa mga papasugod na Song Guards. Hindi naapektuhan ng mga orcs ang ginawa ni Yusang at nagtuloy-tuloy lang ang mga ito sa paglapit. Nang makalapit ang isang orc ay inatake nito ang ating bida. Sa lakas ng atake nito ay hindi ng ating bida nakayanang sanggahin kaya napababa ng bahagya ang kanyang espada. Tumalon ang ating bida at nagtonggo sa likurang bahagi ng orcs para atakihin. Matapos niyang atakihin ang likod ng orc ay di ito umatlab sa tibay ng armor ng Song Guards. Hindi man lang siya nakapinsala sa kalaban. Nagngit-ngit ng ngipin si Yusang matapos mapansin na ang mga elite na Song Guards ay hindi inaatlaban ng cold chi niya. Inatake siya ng isa pang Song Guard, buti na lang at mabilis siya kaagad siyang nakabitin sa Florence Light para maiwasan ang malakas na atake na di siya bubuhayin kung tinamaan siya. Hindi si Yusang makababa dahil sa mga orcs na matitibay ang mga katawan. Ayon kay Yusang na kailangan niyang makapagbigay ng isang atake na makakasugat sa mga Song Guards, pero wala siyang skill na pwedeng gamitin para doon. Maya-maya ay bigla niyang naalala ang tungkol sa card na Hero Rank skill. Ang Frost Sword Formation. Tiningnan niya ang mga katangian ng Hero Rank skill. Ayon sa window na ang skill ay Frozen Heart na may rank na Hero Artifact. Nakapagbibigay ito ng Glacier Synergy. Pinapalakas nito ang Cold Property Skills, 14% ang nadidagdag nitong lakas sa may dudulot na pinsala gamit ang Cold Chi, at Cold Chi Resistance. Nakangiting pinagpapawisan si Yusang habang sinasabi na hindi niya alam kung kayanan niyang magamit ang ganun kalakas na skill. Nainip na sa pag-aantay ang Song Guard sa ating bida na nasa taas pa kaya sumigaw na ito na bumaba na ang ating bida at simulan na nila ang laban. Salaysay nito na kung sino man ang kumikilos ng walang karangalan at hindi makakarating sa Valhalla. Sa sobrang inis nito sa ating bida ay binalibag niya ang ating bida ng palakol. Kaagad na inactivate ni Yusang ang skill at ipinagsanib sa sarili. Nasabi na lang niya na hindi ngayon ang tamang panahon para mag-isip kung kaya ba niyang magamit ang skill ng di napapahamak. Matapos noon ay matagumpay na nagamit ng ating bida ang skill na Frozen Heart ng hindi napapahamak. Mula kay Yusang ay naglalabas ito ng malamig na simoy ng hangin likha ng Frozen Heart. Sa lamig ng skill na Frozen ay nag-aktibo ang epekto nito at nagkamputol-putol ang ibang sandata ng mga Song Guards. Masayang-masaya si Yusang habang hawak ang espada at pinapalakas pa niya ng Cold Chi gamit ang Frozen Heart. Umatake ang Song Guard para tapusin ang nasimulan nilang laban. Nang tinamaan ng palakoy ang ating bida ay nayupot lang ang palakol na sandata ng orc. Nagkaroon pala ng baluting yelo sa braso ang ating bida kaya walang kahirap-hirap na nasangga ang atake at nagawa pang may upi ang palakol. Kasunod nun ay binigwasan ni Yusang ng atake ang Song Guard, at sa isang iglap lang ay patay ang orc habang nagyelo ang parteng tinamaan ng atake ni Yusang. Matapos nun ay may lumabas na notification na nag-level up siya. Sabay-sabay na umatake ang mga Song Guard sa nag-iisa nating bida na nasa gitna lamang. Walang kahirap-hirap niyang sinanga ang palakol sa kaliwa gamit ang kanyang kamay na binalutan ng yelo. At sa kanan ay sinangga niya ang atake ng orc gamit ang malaki niyang espada. Dahil malapit ang mga orcs kay Yusang ay dama nila ang malamig na yelo sa katawan at pati ang kanilang mga sandata ay nagyelo din. Pinutol ng ating bida ang sandatang nagyelo at matapos nun ay kanyang binigwasan ng tig-isang laslas sa katawan ang dalawang orcs. Mula sa taas ay may umatake pa na isang Song Guard pero napansin agad iyon ni Yusang kaya binigyan niya ito ng atake kaya tumilapon ito patungo sa Kesemi. May lumabas na naman na notification na nag-level up ang ating bida. Gumamit si Yusang ng double blade sa kanyang mga kamay para gamiting sandata sa pasugad na Song Guard. Nagulat ang orc matapos makita na pinaghihiwa siya ng ating bida ng napakabilis kasabay ng kanyang pag-level up.
Dahil sa atakeng iyon ay naiwang nakatayo lang ang orc habang bumabagsak ang naputol niyang sandata, kasunod ang pagkahiwa ng kanyang pagmumukha. Nagbuntong hininga si Yusang sa pag-aakalang tapos na ang laban sa palapag na iyon. Pero may isang Songguard pa ang nakatayo sa kanyang likuran na handa siyang labanan. Napansin niya na mayroon pang kalaban sa likod kaya naglabas na naman siya ng nagyayelong sandata. Lumikha siya ng pampukpok na may mga tinak sa paligid para ipang-atake sa natitirang kalaban. Matapos ng kanyang pakikipaglaban ay naiwang nagyayelo at nakahandusay ang mga Songguard sa silid. Kasabay nun ang pang-level up ng ating bida at paglabas ng notification na nalinis na niya ang Elite Floor. May natanggap din siyang random skill card bilang special na reward. May natanggap din siyang 1,000 achievement points. Tinitingnan niya ang random skill card at nakuha niya ang normal skill na stab, may rank na normal at may property na metal. Ang mga kakayahan ay pansamantalang magkakaroon ng bugzo ng kapangyarihan na pinahihintulutan siyang makasaksak. Nasulo siya at naisip niya na makakakuha siya at least legendary skill. Lumakad na siya paalis habang sinasabi na mabuti na rin yun kaysa walang nakuha na kagamitan. Nakarating siya sa isang kakaibang silid. Maya-maya ay may nagsalita mula sa taas at binati siya at sinabi na hindi pa pala patay ang ating bida. Sagot ni Yusang na nakakahiyaman pero hindi pa siya patay. Sagot ng babae na makakapagbinta ang ating bida ng madaming items kapag buhay ito, kaya mas mabuti na hindi ito mamatay. Salaysay ng babae na may nakuha ang ating bida na 1,600 achievement points. Mungkahi pa nito na gamitin lahat iyon ni Yusang bago ito mamatay. Ang babaeng nagsalita ay ang Creation of Machine Gear King, ang shopkeeper automata. Utos ni Yusang na ipakita sa kanya ng babae ang item list. Mungkahi ng babae na bumili sa kanya ang ating bida ng card pack at siguradong magpapakita dito ang isang legendary skill card. Sagot lang ng ating bida na hindi siya naniniwala dito. Bumili siya kay automata ng isang speed potion at isang fire potion. Matapos noon ay nabawasan siya ng 300 na achievement points. Alok ni automata na bumili na sa kanya ng card pack ang ating bida. Ang loko-loko nating bida ay nagtakip ng tainga at naglakad paalis habang sinasabi sa babae na hindi niya ito naririnig. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na si Yusang sa silid ng boss. Nagsalita ang boss habang nakaupo sa kanyang trono na kung simula na ba ng kanilang digmaan. Mabilis na kumilos ang boss patungo sa ating bida para bigyan ng isang malakas na atake. Mungkahi ng galit na boss na lumaban ng may karangalan at mamatay. Mabilis namang nakapag-react ang ating bida kaya nakagawa siya kaagad ng shield. Sa lakas ng atake ng boss ay nawasak ang ginawang shield ng ating bida. Mabilis siyang nakalayo habang nakangiting sinasabi na para siyang duwende na lumalaban sa dambuhalang orcs. Lumayo siya sabay ibinato ang fire potion patungo sa boss. Nasunog agad ang boss kaya napaanggol ito sa init ng naramdaman. Kumalat ang apoy at nabalutan ang kinatatayuan ng boss orc. Maya-maya ay winahin ng boss ang malaking apoy at makikitang wala man lang itong naging pinsala. Galit na galit ang boss dahil hindi niya makita ang kanyang kalaban, kaya sumisigaw na lang ito sa galit na saan na tumakas ang ating bida. Di niya alam na nasa likod na si Yusang at naghahanda ng pag-atake sa kanya. Inatake ng mabilis ni Yusang ang balikat ng orc gamit ang Frost Heart na may cold shake kaya nagyelo ang balikat nito. Walang nagawa ang dambuhalang orc boss kundi napaluhod dahil sa surprise attack ng ating bida. Nakangiting nakatitig si Yusang sa kanyang sandata habang nasasabi na dahil sa blessings na iyon ay kahit normal rank skill ay magkakaroon ng silbi. Tumutulo ang dugo ng orc sa sahig pero nagawa pa nitong magsalita na hindi pa tapos ang lahat. Sumigaw sa galit ang orc boss habang sinasabi sa ating bida na hanggat hindi pa siya natatalo ay hindi pa tapos ang laban. Nag-activate ang berserk mode ng boss kaya mas lumakas pa ito. Ngumiti lang naman ang ating bida habang nakatingin sa nag-berserk mode na boss. Sinabi niya na hindi masaya ang laro nila dahil napakadali nun para sa kanya. Inactive ng dambuhalang Blue Moon Singer ang berserk skill na lumikha ng Katikot takot na shockwave upang atakihin ang ating bida. Nakatayong hawak ni Yusang ang Frost Blade habang nasa unahan naman niya ang ginawang pananggalang na gawa rin sa yelo. Nagsimulang maglaglagan ang mga nat-ipak na piraso ng bato dahil sa lakas ng atake ng halimaw, ngunit nakangisi at baliwala naman itong hinarap ni Yusang.
Sa kabila ng iyon alam ng ating bida na maaaring maghatid sa kanyang katapusan ng atakeng iyon ng halimaw, ngunit sinigurado niyang hindi siya tatamaan at walang makakalampas sa kanyang ginawang pananggalang. Galit na galit ang halimaw na nag-aapoy ang mga mata na nakatingin kay Yusang habang iniinom niya ang acceleration potion. Buong puwersa siyang inatake ng halimaw dahilan upang mawasak ang pananggalang, ngunit imbis na kabahan nakangiti niyang sinimulang bilangin ang bawat galaw ng halimaw papaatake sa kanya. Patuloy ang ginagawang pag-iwas ni Yusang habang walang patlang naman ang pag-atake ng halimaw. Malalakas na puwersa at dagandong ang bomb-alot sa lugar dahil sa mga pagsabog na nagaganap. Iwas dito iwas doon naman ang ating bida na animoy isang maliksing praying mantis. Walang tigil ang kanyang pagbibilang habang umiiwas at nang bangitin niya ang numero 1 kasabay ng pagbitaw sa hawak na lalagyan, malakas at walang buhay na bumagsak sa sahig ang papasugod na hilaw. Nang tuluyang matalo ang boss floor, sunod-sunod ang pag-pop up ng notification ng pagbati sa pagkakapanalo niya sa Tower of Blood Moon Orc Tribe. Nakatanggap si Yusang ng Element Skill Card Pack bilang reward, kasabay ang Special Achievement bilang unang Conqueror. Malawak na nakangiti si Yusang habang sinasabi na maganda ang kinalabasan ng mga pangyayari, ngunit napapatanong kung ito na ba ang lahat ng reward na makukuha sa Tier 3. Gamit ang Element Skill Card Pack magagawa ni Yusang na mag-select ng isang specific na element upang makakuha ng isang common o high skill card. Sa pamamagitan ng Frost Element binuksan niya ang pack at bakas ang pagkadismaya ni Yusang nang makita ang isang common card na Ice Ball. Habang patuloy na tinitingnan ang kanyang card dismayadong na itanong ng ating bida kung ano pa nga ba ang aasahan niya sa isang basurang laro, kasunod ang buntong hininga. Nang pasukin naman ni Yusang ang ika-3 tier na tinatawag na Tour of the Devil, kung saan pinapayagan ang mga player sa loob lamang ng 1 hanggang 16 na minuto. Isang grupo ng mga nakakadiring goblin monster ang papasugod sa kinaroroonan ng ating bida, saka tinawag si Yusang na isa sa mga bastardong cultist at layunin siyang patayin ng mga ito. Mula sa ere umatake ang mga maliit na halimaw taglay ang bilis at matutulis na kuko, habang ang ating bida ay naghahada-naring salubungin ang mga ito. Nang malapit na ang mga halimaw agad ginamit ni Yusang ang Ice Bolt upang atakehin ang mga maliliit na halimaw, naglabasan naman mula sa kamay ng ating bida ang matatalim na piraso ng yelo na pumatay sa papasugod na mga halimaw. Hindi pa nasiyahan si Yusang sa ginawa kaya't buong puwersang inatake ang natitirang goblin, sa pamamagitan ng Ice Bolt habang nasisiyahan sa pag-level up ng skills. Ang Ice Bolt may taglay na elemento ng Frost Metal, nagagawa nitong ikonsentra ang frost sa atmosphere at fires upang makabuo ng projectile. Kasunod naman ng pagkakatalo niya sa mga halimaw ang pagtaas naman ng level ng Ice Bolt ni Yusang. Nahaharap ang ating bida ngayon sa pasisimula pa lang na wave 2, nakatayo siya sa harap ng napakaraming maliliit na halimaw. Nakangisi ang mga ito habang sinasabi kay Yusang na pinadala sila ng Demon King mula sa Hell. Nang marinig ito napabuntong hininga naman si Yusang habang bakas ang pagkairita sa mga kaharap. Mabilis din niyang inihanda ang hawak binuong Frost Blade, saka nakangising sinabi na magintay lang ang mga halimaw dahil bibigyan niya ang mga bastardong ito ng tiket patungong Hell. Pagkasabi nito mabilis niyang pinakawalan ng nakahandang atake, agad naging yelo ang lahat ng mga halimaw kasunod ang pag-level up ang ating bida. Ayon naman sa notification sabay na tumaas ang kanyang level of Frost at level of Create Frost Blade. Napalingon naman sa likuran So Yusang nang tawagin siya ng isang halimaw na nakakadiring nilalang, kasunod naman ito ang pagbibigay alam ng notification na paparating na ang tour boss na Imperetic. Animoy nakalutang naman ang papalapit na tour boss habang nasa magkabilang gilid nito ang dalawang nakangising halimaw. Tumatawang sinasabi nito na iaalay nila sa Demon King ang dugo ni Yusang. Nakangisi inutos ng monster boss sa kanyang mga tagasunod na sagudin at patayin ang ating bida, habang nakaturo ang daliri sa ating bida. Ngunit di pa man siya natatapos sa sasabihin, natigilan siya ng agarang atake ni Yusang gamit ang Frost Blade. Hindi nakapalag ang halimaw dahil sa di inaasahang sunod-sunod na pag-atake ng ating bida. Napangiwi na lang ang halimaw sa lakas ng mga atakeng direktang tumatama sa kanya, at hindi na nagawa pang makagalaw ng gamitin ni Yusang ang Frost status effect na Frost. Shoutout kina Idol Buena Filizer sa pagbibigay ng 150 achievement points, at kay Idol Christian Buensalida sa pagbibigay ng 50 achievement points.
Maraming salamat po. Agad binalot ng makapal na yelo ang Imp-Heretic Monster, kasunod ang paglalakad papalapit habang sinasabi na dumating ang Imp Monster upang masubukan ang kanyang kakayahan. Nang muli niyang tingnan ang isang card nagtataglay ito ng Glacier Synergy Reinforcement Effect, na nagbigay ng dagdag na number at uri ng weapon na makakaya niyang likhain. Matapos ito agad pinagsama-sama ni Yusang ang mga additional effect na natanggap habang nakangiti, saka nagdesisyong hatiin sa maraming piraso ang hawak na Frost Blade. Nakatayong naghahanda si Yusang hawak ang isang sibat na gawa sa Frost, habang nakapaligid naman sa kanya ang iba pang sibat na nalikha dahil sa paghahati na ginawa niya. Walang pag-aalinlangan at buong puwersa niyang inatake ng sibat ang Imp-Heretic, at sunod-sunod na ginamit pa ang iba pang sibat na nakapakibot sa kanyang tumusok namang lahat sa katawan ng nagyelong halimaw. Sumabog naman ang katawan ng Imp-Heretic matapos pang itutok ni Yusang ang isa pang sibat na hawak bilang pangwakas na atake. Tagumpay niyang tuluyang napatay ang halimaw at nalinis ang Tower of Devil Worshipping Imp. Dahil dito muli siyang nakatanggap ng random equipment pool ticket bilang reward sa pag-conquer sa tour. Hindi naman nagsayang pa ng oras si Yusang kaya't mabilis na ginamit equipment ticket na naglalaman ng silver plat email. Nang makita naman ito ng ating bida na sabi niyang wala itong halaga, dahil meron na siyang taglay na legendary equipment. Sandali pa siyang napakapit sa baba nang mapagtanto na hindi humihina ang Frostblade kahit nahatiin pa ito sa maraming piraso, ramdam din ni Yusang na walang pagkakaiba ang 8 piraso nito na pinaghiwalay niya. Natigilan naman sa pag-iisip ang ating bida at agad na napalingon sa likuran ng may maramdamang mga nilalang na biglang lumitaw. Bago pa man siya makalingon ipinagbigay alam ng notification na isa sa mga Tours faction, ang nagpakita ng interes dahil sa pinakitang performance ni Yusang, kaya't nararapat lamang na batiin at kilalanin niya ito. Sa loob ng Tours may ilang pangkat ang umiiral na inoorganisa at pinamumunuan ng mga elders, may pagkakataong hinihiling ng mga ito na sumali ang isang player upang lalong mas ma-develop ang kanilang pangkat. Maaaring mapabilang ang isang player sa isang specific na pangkat sa mundo ng tour. Ang kinakailangan lamang nilang gawin ay kumpletuhin ang pakikipagsapalaran na ibibigay ng pangkat at makuha ang malaking reward. Nakatayo sa harap ni Yusang ang tinatawag na Shadow Council, nakaakibat sa kanila ang pagsusuot ng talakbong upang magawa ng sinumang makapagbahagi ng mga sekreto. Ang pagtagal ng pakikipag-ugnayan sa pangkat kasunod na mabubuksan ang misteryusong kapangyarihan at kadiliman ng isang player, at ang pagkakakilala niya ay mapoprotektahan sa pamamagitan ng pagtalukbong. Matapos ipagbigay alam ang lahat ng ito, agad nilang tanong kay Yusang kung nais ba nitong sumali sa Shadow Council. Nakapaligid ang lahat ng miyembro ng Shadow Council habang nasa gitna nilang lahat ang ating bida, nasabi naman ng isang na natatandaan nila ang mortal na si Yusang. Kasunod naman nito, naitanong ng isa pang shadow kung nais ba ng ating bida na makilala ang kanyang shadow, at maging bahagi ng kanilang pangkat. Sandaling nag-isip si Yusang matapos marinig ang alok ng Shadow Council, dahil naisip niya na hindi masamang idea ang sumapi sa mga ito. Dahil hindi na ito bago sa kanya nang magawang sumanib sa mga ito noong 5th season. Matapos ang pag-iisip na sabi niya na nais man niyang sumama sa mga ito, ngunit ang inaalala niya ay ang iba pang pangkat na nais lumamon sa pangkat ng mga kausap. May pangungumbinsi namang pahayag ng isang shadow na sasakupan nila ng talukbong si Yusang, saka itinanong kung nalimutan na ba ng ating bida ang taglay nilang kapangyarihan. Sagot naman ng ating bida na kaya niya ito nasabi dahil alam niya kung gaano kamakapangyarihan ang mga ito. Nang marinig nila ang pahayag ni Yusang na itanong ng isa kung ano ang ninanais ng ating bida. Napangisi naman si Yusang habang nasa isip na mahirap ipaliwanag sa salita ang ninanais niya. Kasunod nito ang walang pag-aalinlangang paglahad ng kamay, saka sinabing nais niya ng isang Shadow Beast. Pangungumbinsi pa niyang saad na sa oras na pagkalooban siya ng Shadow Beast, mangyaring idagdag na rin ang isang Rare Darkness Element Skill card na halatang ikinagulat ng Shadow Council. Saad ng mga ito na huwag sabrahan ni Yusang ang tingin sarili, saka tinawag pa siyang Bobong Mortal, ngunit hindi man natatapos sa pagsasalita walang pag-aalinlangang sinabi ni Yusang na ayos lang kung hindi nila ito ibigay. Kasunod ang pagtalikod saka sinabing hindi siya naisisiyahang makatrabaho ang mga ito, at huwag na silang magkita pang muli. May panunumbat pa niyang saad na matapos ang napakaraming nagawa para sa Shadow Council,
hindi man lang maibigay ng mga ito ang kanyang hinihiling. Pag-asak pa niyang sabi na tumabi ang mga ito sa dadaanan niya, saka nagsimulang maglakad. Ngunit natigilan siya nang tawagin nang marinig ang pagtawag ng isang Shadow Council kaya't agad siyang napangiti. Lumabas mula sa kawalan ng isang itim malaking pusa, lumulutang itong papalapit kay Yusang at kasabay nito ang notification na natatanggap siya ng isang Shadow Beast. Isang maamong pusa ang nagpaikot-ikot sa paa ni Yusang habang idinadampi nito ang balat sa ating bida, kasabay nito nagkaroon si Yusang ng panibagong special achievement na Picking Up Cat, at nakatanggap din 100,000 achievement points. Marahang umupo si Yusang sa kadinampyan ng palad ang maamo niyang Shadow Beast, kasunod nito ang pagkakaloob naman sa kanya ng rare skill card na Shadow Blade. Naitanong naman ng Shadow Council kung sapat na ba ang mga ito para sa ating bida. Hawak ni Yusang ang rare skill card habang malawak na nakangiti at bakas ang lubos na kasiyahan, saka sinabing sasali na siya sa Shadow Council. Matapos mapabilang sa Shadow Council agad na tumaas ang kanyang pagkakaugnay dito. Nag-iinat ng katawan si Yusang matapos makalabas sa tour habang nakangiting naiisip na napakaganda ng season na iyon. Pagtatanong pa niya sa isip kung dapat ba niyang ipangpatuloy ito, kung magiging maganda ang lahat ng mangyayari. O dapat nang tumigil sa oras na maging mahusay ang pakiramdam at simulang i-adjust ang kondisyon. Patuloy ang ginagawa niyang pag-inat habang naglalakad nang matigilan siya nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Takang napalingon sa likuran si Yusang at napabuntong hininga na lang nang makita kung sino ang mga tumawag sa kanyang pangalan. Salaysay ng reporter na si Yusang ay nakapag-raid ng 2 beacon sa 3 towers, at nakakuha ng unang pwesto. Mungkahi pa ng reporter na magsalita si Yusang nang nararamdaman nito. Pagyayabang ni Yusang na malamang karapat dapat siya at kamangha-mangha kaya siya ang nanguna. Nagsalita ang isang reporter na ang Sword Lord ay nakapag-raid ng 4 na towers. Kaya ang race ngayong season ay talagang kabang-abang. Tanong ni Yusang sa reporter na gaano karaming tao ang kasama ng Sword Lord sa pag-atake. Ayon sa reporter na sa pamumuno ng Sword Lord ay may 5 veterano ng komunistang China ang kasama. Pero namatay din ang 4 na players sa naganap na raid. Matapos marinig ng ating bida ang sinabi ng reporter ay napasabi na lang si Yusang na kamangha-mangha talaga ang Sword Lord dahil isa siyang anak ng puta. Saad niya na skill ng Sword Lord na gamitin ang mga tao para gawing human shield. Nagbuntong hininga siya at napatanong na sino ang tumawag sa tao na iyon bilang Sword Master. Tanong ng reporter sa ating bida na kung inaasahan na ba talaga ng Sword Lord ang sakripisyo ng mga buhay ng mga kasama nito. Sabay sabi na ang Sword Lord ay kasalukuyan ngayong nagre-raid sa 5 tower. Tanong ng ating bida na ilang tao naman ang kasama nito sa ngayon. Tugon ng reporter na mag-isa lang ito ngayon. Nagulat si Yusang dahil puno ng enerhiya ang Sword Lord sa unang araw. Sa isip-isip ng ating bida na ang Saintess na si Maria Yeager ay nag-iipon muna ng mga skills at items bago mag-raid. Samantalang ang Gravekeeper na si Jork Bielmeyer ay walang balak sumali sa laro ngayong season. Napagtanto ni Yusang na ang Sword Lord ay nakakuha ng magandang item sa ika-4 na towers kaya ito nagmadali mag-raid sa ika-5 tower. Tanong ng mga reporter sa ating bida na anong masasabi nito tungkol sa Sword Lord. Sagot ni Yusang na isa iyong bobo. Dagdag pa ng reporter na kung hindi si Yusang sasali sa ika-5 raid laban kay Sword Lord. Salaysay ng ating bida na iniisip niya na alam ng mga reporter na bobo din siya. Saad pa nito na kapag ikaw ay isa ding bobo na iniisip ay manalo o matalo, mas mabuti ng manalong bobo kaysa matalong bobo. Mungkahi ng reporter na kung maaari ay magdahan-dahan ang ating bida sa mga salita nito. Di iyon pinansin ng ating bida bagkus nagtanong na lang kung sino ang may gusto na mag-raid siya sa ika-5 tower para labanan ang Sword Lord. Nakumbinsi na nga siya ng mga reporter kaya nagtungo na siya sa array patungo sa ika-5 tower. Sa harap niya ay may lumabas na notification na tanging isa lamang ang makakakuha ng panalo. Sa ilalim ng chairmanship ng Clown Monarch ay ang ibang monarch ay nagsimula ng pumusta. May notification pa na nagpakita na ang mas nakararaming monarch ay pumusta sa ating bida. May notification pa na ang Frost Monarch ay pumusta kay Yusang. Kaya wag nitong bibigwi ng monarch. Ang ika-5 raid at tinatawag na War Tower, ika-5 baitang.
Ang battlefield format ay noong unang panahon na paraan ng pag-opensa at pagdepensa. Ang pinapayagan lamang na player ay pinakamababa na ang isa at pinakamataas na ang dalawa, at walang store. Nakangiti lamang ang siraulo nating bida habang binabasa ang special condition ng laro, na ang mga players ay hindi pwedeng magsama sa parehong side. Dito ay may kasalukuyang player ang nasa loob ng tower. Ang raid goal ay manalo sa iyong side. Naisip ni Yusang na ang player na nasa loob na ay ang Sword Lord, kaya ginanahan na siyang makipaglaban at nagmadali na pumasok sa tower. Sa agawan ng Continental Power, ang Evil Empire Cab Alice ay nagsimulang manakop at nagsimula ng isang digmaan at kasalukuyan ng nakarating sa harap ng Lodi Kingdom. Isang makasaysayang laban ng pag-opensa at pagdepensa sa isang labanan para sa Palace Fortress. Ang katapusan ng digmaan ay nakasalalay sa mga kamay ni Yusang. May lumabas na simbolo sa harap ni Yusang, ang isa ay ang Cab Alice Empire at ang isa ay ang Lodi Kingdom. Ayon sa notification na pumili ang ating bida ng isa kung alin sa palagay nito ang nasa tama. Lodi Kingdom na lang ang pwedeng piliin ng ating bida dahil may isang player na ang kasalukuyang nasa Cab Alice Empire. Naisip ni Yusang na ang Sword Lord ay nasa Cab Alice Empire na kaya wala na siyang pagpipilian. Nakangiti niyang pinili ang Lodi Kingdom habang iniisip na mas malaki ang makukuha niyang reward kapag sa dihadong panig siya. Sa isang banda nagliwanag ang silid kung saan nagsasigawan ng meeting ang mga mandirigma. Nagpakita sa kanila ang ating bida kaya laking tuwa ng mga mandirigma dahil dumating ang player na hiniling nila. Maluhaluhang nagdarasal ang isa dahil tinupad ng kanilang Diyos ang kanyang kahilingan na magliligtas sa kanila sa kinahaharap na digmaan. Napapatanong sa isip si Yusang kung ang silid ba na iyon ay ang tactic meeting room, dahil base sa mga kasuotan ng mga ito ay mukhang naghahanda ang mga ito sa isang labanan. Tanong ni Yusang na kung maaari ba siyang maupo at sumangayon naman ang sundalo. Tanong pa ng ating bida na kung sino ang pinakamataas ang posisyon sa lugar na iyon. Nanahimik lamang ang mga sundalo at hindi alam ang kanilang mga sasabihin. Maya-maya ay magbansot na naglakad palapit habang sinasabi na siya ang defense commander ng Palace Fortress, ang ginagarantiya ng miyembro ng royal family ng Lodi Kingdom at ng ika-12 patriarch ng Wishang Marquis family. Matapos noon ay inutusan niya ang ating bida na dapat magdamit ito ng naayon kapag nasa kanyang harapan kahit na isa pang bisita ang ating bida. Hindi lamang iyon pinansin ng ating bida bagkus tinanong niya ang commander na kung nais ba nitong manalo ang Lodi Kingdom sa isang digmaan. Mayabang na sagot ng bansot na commander na malamang gusto niyang manalo. Kahit na mas monti ang kanila sa military power, pero nakakalamang naman sila pagdating sa mental power. Nina si Yusang sa mga kaiabangan ng bansot na commander. Pagyayabang pa ng commander na hindi sila matatalo sa empire kahit na mas lamang pa ng 10 beses ang mga ito sa kanila. Sa inis ng ating bida ay binigwasan niya ito ng isang suntok sa sikmura. Bulagta ang commander dahil lang sa isang suntok ng ating bida. Matapos noon ay seryosong sabi ni Yusang na sa ngayon ay siya na ang commander sa digmaang iyon. Natuwa ang mga sundalo sa ginawa ni Yusang sa kanilang bansot na mayabang na commander. Mungkahi ng ating bida na simulan na nila ang meeting, sabay tanong na kung ilan ang mga kawal na meron sila at ano ang mga klase ng kasanayan na meron ang mga ito. At ilang sundalo ang mayroon ng kanilang kalabang empire. Habang nakatayo sa itaas at nakatingin sa mga kalaban ay nasabi niya na mayroon lamang silang 5,000 piling sundalo at ang iba pa ay mga magsasaka. Ang 900 sa mga ito ay marunong gumamit ng mga palaso. Ang pinagkaiba sa puwersa ng empire ay talagang napakalaki. Napakadaming sundalo ng mga ito at mga pandigmang kagamitan. Ang mabuting bagay lang ay ang magic na hindi umiiral sa lugar na ito. Maliban doon ang Sword Lord ay hindi firepower player. Dahil disciple ito ng Steel Monarch. Karamihan sa mga players ay makakatanggap ng kontrata sa isang monarch lamang. At nakakapag ng mga reward sa iisang source lamang. Liban sa kanya dahil may special case siya, kaya niyang makatanggap ng maraming reward sa iba't ibang monarch. Sa isang banda ang mga monarch ay maaaring magkaroon ng madaming players, pero tanging isa lamang ang makakatanggap ng pabor ng mga ito at yun ang itinuturing na disciple. Ang monarch ay hindi iniiwan ng kanilang disciple, pero may mga restrictions. Gaya sa kaso ng Sword Lord, ang main skill nito na ginagamit ay walang kaugnayan sa monarch nito.
Nakangiti lamang si Yusang habang nakatingin sa mga kawal. Napagtanto niya na ang pressure na nararamdaman ng mga sundalo ay nasa ibang level. Hindi alam ng mga ito na anong mundo ang meron ang tower. Nasabi ni Yusang na ang mga taong iyon na nabubuhay ay mga fake entities lamang na nabubuhay sa tower. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Ang iniisip niya ay kung paano niya mapapataas ang mga morale ng mga sundalo. Maya-maya ay iwinagayway ng sundalo ang watawat ng Lodi Kingdom mula sa taas, kaya nagsigawan ng mga sundalo sa ibaba. Sinabi ng sundalo sa itaas sa lahat na ang mayabang na matabang commander ay hindi na ang kanilang defense commander ngayon. Mungkahin ito sa lahat na ang player na kanilang bisita ang mamumuno sa kanilang lahat at magbibigay ng command. Nagtinginan ang mga sundalo sa ibaba sa revelasyon na kanilang nalaman. Salaysay pa ng sundalo sa itaas na ang matabang baboy ay napatalsik na at napalitan ng player. Ibig sabihin lang nun ay tinupad ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Nakangiti si Yusang habang pinapakinggan ang sinasabi sa kanya ng sundalo na tumaas ang morale ng mga kawal matapos nitong patalsikan ang baboy na dating commander. Sagot lang ni Yusang na mabuti iyon. Kaya wala na dapat pa siyang alalahanin. Maya-maya ay napalingon si Yusang, matapos sumigaw ang sundalo sa kabilang tore na ang Kalabang Empire ay umaatake na. Naghanda na ng kanilang mga palaso ang mga kawal mula sa taas. Nakasampa na sa itaas ang mga kalaban gamit ang mga hagdan kaya pinagpapana ito ng mga sundalo ng Lodi. Mungkahi ng sundalo sa ating bida na ang mga kalaban ay nasa harap ng fortress, at kapag inatake ni Yusang ang mga iyon ay bababa ang morale ng mga kalaban. Sumangayon ni Yusang, kaya ngumiti siya dahil gagamitin niya ang Shadow Beast na si Darky. Nagkaroon ng madilim na aura kaya nagulat ang dalawang kawal sa tabi ni Yusang. Itinaas ni Yusang ang kanyang espada kasabay ng tuluyang paglabas ni Darky. Inutos ni Yusang kay Darky na ipakita nito sa kanila ang kapangyarihan nito. Mabilis na bumaba si Darky patungo sa mga kalaban sa ibaba. Nagtaka ang mga kalaban kung ano ang malaking animo na nanggaling sa taas ng fortress. Inutos ng leader ng mga kalaban na huwag pansinin ang mga walang kwentang bagay ay bumalik na lang sa kanilang formation. Pumagitna ang malaking shadow sa mga kalaban. Matapos nun lumitaw si Darkitna at pinagpapatay ang mga kalaban gamit ang matutulis na tinak sa kanyang katawan. Dahil sa pag-atake ni Darky ay napakaraming kalaban ang natusok ng kanyang tinak at tuluyang namatay. Tarantang napatakbo paatras ang mga sundalo habang sumisigaw dahil sa takot sa ating bida, na inakala nilang isang halimaw na nakatayo sa ibabaw ng tore. Utos pa ng isa sa mga kawal na tumakbo na sila at kalimutan na ang tungkol sa castle wall, ngunit hindi pa niya natapos ang sinasabi ng agaran siyang binalot ng yelo pati na rin ang kanyang mga kasamahan. Mula sa itaas tanaw ni Yusang ang mga nagyayelong sundalo habang ang Shadow Beast ay nagdudumaling tumalon patungo sa mga ito. Marahang mungkahi naman ng ating bida na simulan na nilang kumain ni Blacky na kanyang Shadow Beast, saka sinimulang isa-isang basagin ang mga nagyayelong kalaban. Patuloy ang ginagawang pagwas-iwas ni Yusang sa kanyang mga Frost Blade at bawat kalabang madaanan nito ay agarang binabalot ng makapal na yelo. Habang nasa gitna ng labanan naglinga-linga ang ating bida na animoy may hinahanap, sa katakang napahinten sa ginagawa ng mapagtanto na wala sa mga nakalaban ang Swordmaster. Ang presensya ng isang player sa labanan ay animong magkabilang sandata ang katumbas, at napapataas nito ang moralidad ng kanilang mga kasmahan. Mula sa ibaba sigaw ng isang sundalong kasamahan ni Yusang na ang Rodea Kingdom ay meron naring kasamang player. Hindi maitatago ng isang player ang kanyang sarili sa mata ng kanyang mga kalaban, dahil agad na mai-expose ang kanyang presensya sa mga ito. Gayunpaman, ang labanang mamamagitan sa dalawang player ay hindi pinapagitnaan ng kanilang mga buhay, kundi tulad ng ibang mga laro mayroong lamang mga rules na kailangang masunod. Kapag natalo ng isang player ang player na kalaban niya sa tour, itatapon sila palabas ng tour tanda ng kanilang pagkatalo. Dahil sa loob ng tour hindi maaaring patayin ng isang player ang kapwa niya player, ngunit posible na ang tour mismo ang pumatay sa isang player. Seryusong nasabi ni Yusang na bagaman hindi niya ikamamatay ang tour, hindi niya hahayaan na basta na lang matalo. Walang emosyong nakatitig ang ating bida sa kawalan sa kanasabi na ito pala ang galawan ng Swordmaster, matapos makita ang pagtaas ng moral ng mga ally forces. Nagkalat ang bangkay ng mga sundalo ng Rodea Kingdom sa lupa,
matapos ang madugong labanan sa pagitan ng dalawang panig. Napapaisip si Yusang kung dadating pa ba ang inaantay na Swordmaster, matapos hayaang mamatay ang lahat nitong mga kasamahan. Natigilan naman ang lahat at agad na napaatras nang magsimulang gumalaw ang mga espadang nakabaon sa katawan ng walang buhay na mga sundalo. Mabilis itong nahugot at umangat sa ere na animoy kinokontrol ng di nakikitang nilalang. Ikinagulat naman ito ng mga sundalong nasa panig ni Yusang, kasunod ang pagtatanong kung ano ang nangyayari matapos sumugod ng kusa ang mga espadang lumilipad patungo sa kanila. Nang makita ni Yusang ang sword manipulation, nasabi niya sa isip na sa wakas ay dumating na ang kanyang iniintay. Nilampasan ng lumilipad na mga espada ang mga kawal at direktang mabilis na papasugod sa ating bida na kasalukuyan namang nag-iintay. Pagtatanong pa ni Yusang sa isip kung saan kaya nakuha ng kalaban ang hero tier skill card nito. Nakangising nasabi pa niya na maaaring dahil ito sa swerte, o ipinagkaloob ito ng Elder of Steel sa kanyang haharaping kalaban. Isa-isang tumama sa lupa ang mga espadang papasugod dahil sa ginawang pag-iwas ni Yusang. Dahil sa napakarami at lakas ng atake sa kanyang nasabi ni Yusang sa isip, na mukhang matagal itong pinaghandaan ng kalaban ng mga oras na nakatago lang ito. Baliwala naman ang ginawang pagdepensa ni Yusang laban sa mga papasugod na espada, sa pamamagitan lang ng Kang Frost skills. Nakangiting nasabi naman niya sa sarili na hindi siya basta naglalaro lang sa pakikipaglaban. Kasunod nito iniayos niya ang tindig sa nakahandang inintay ang minsang pangpapalapit na nga espada. Iwinasiwas ng ating bida ang hawak na frost blade sa, na pumutol naman sa mga espadang papaatake. Nakangisi pang sinabi ni Yusang na huli na ang kalaban dahil tapos na ang kanyang pag-level up. Taglay na ni Yusang ang shadow blade na may tier na rare, may element ng darkness at assassination. Gamit ito magagawan ng player na gamitin ang Blade of Darkness sa pamamagitan lamang ng kanyang anino. Ayon naman sa isang kawal ng kabilang panig, dumating ang isang player upang lamabang kasama sila at ipagtanggol ang Cavalis Empire. Nakangiti namang napalingon si Yusang sa kanasabing inaasahan na niyang siya ang target ng dumating na player. Dahil sa pagdating ng player tumaas ang kumpiyansa ng Cavalis Empire, kaya't buong tapang nilang sinugod ang panig ni Yusang. Bagaman baliktad na ngayon ang sitwasyon, nakangising nasabi naman ng ating bida na hindi siya basta magagapi ng ganoon lang, saka itinaas ang hawak niyang frost blade. Malakas at buong puwersa niyang ibinagsak sa lupa ang hawak na frost blade, at dahil ang sopistikadong paggamit ng sword manipulation ay maaaring maibaliktad dahil sa bilang ng espada. Agarang natunaw ang makapal na yelong bumabalot sa bawat espadang sumugod sa kanya kanina. Saka nakapilang nagpaikot-ikot sa ating bidang habang patuloy na nakatusok sa lupa ang kanyang matalim na frost blade. Buong puwersang pinakawalan ni Yusang ang lahat ng espadang kinokontrol sa kamabilis na pinalipad papabalik sa kinaroroonan ng mga kalaban. Nang asar pa niyang sinasabi na hindi gagana sa kanya ang ganoong mga atake. Sandali niyang pinagmasdan ang kinaroroonan ng mga kalaban at napangiti siya. Nang direktang tumama ang mga papasugod na espada sa pananggalang na ginawa ng katunggaling player. Nawasak ang nakaharang na Shield of Surf, kaya't agad napatikip ng mukha ang Swordmaster dahil sa lakas ng impact nito. Upang mapigilan naman ang kanyang pag-atras na ituon ng Swordmaster ang kanyang espadang, halos mag-apoy na dahil sa sobrang pagkiska sa sahig. Nakangiting saad naman ni Yusang na magaling ang atake nitong sword manipulation, kaya't naitanong kung wala bang plano ang kaharap na sakupin ang buong fortress. Ikinainis naman ng Swordmaster ang salitang mga narinig mula sa ating bida, sa kapuno ng diining itinanong kung ano para kay Yusang ang pagkapanalo sa tour. Mabilis pa niyang itinutok paarap ang espada sa kagalit na sinabing, kahit na bumagsak ang fortress at mamatay ang lahat ng bastardo sa kingdom, hindi pa rin mananalo ang empire kung hindi niya magagawang mapatay si Yusang. Pang-asar namang tanong ng ating bida na bakit pinili pa ito ng kaharap, gayong nalalaman nito ang maaaring kahinatnan ng labanan. Pang-asar pa niyang tanong kung nais ba siya nitong panagsakin. Sagot naman ng Swordmaster na wala siyang ibang gusto kundi ang matalo si Yusang, dahil ayon sa kanya ang player ay isang hero at duty nito ay ang protektahan ang mundo. Inayos pa nito ang tindig habang hawak ang armas sa kamay pag-asar na sinabi pang, ang isang bully na hindi naiintindihan ang kanyang duty ay hindi karapat dapat na tawaging Hero King. Puno ng galit ang mga mata nitong tinitigan ang ating bida,
habang bakas ang matinding pagnanais na mapatamba ang Hero King. Matapos marinig ang mga sinabi ng Sword Master, puno ng pang-asar na sinabi ni Yusang na tigilan na nito ang kanyang speech. Tanong pa ni Yusang na kung hindi ba kasama sa pinuprotektahan ng Sword Master ang kanyang sariling guild. Di naman inaasahan ng lalaki ang tanong ng ating bida, kaya't hindi kaagad nakaimik at walang emosyong napatulala kay Yusang. Buong lakas siyang sumigaw at puno ng galit na sinabing, hindi magkakaroon ng mapayapang pagkamatay ang kinaiinisang si Kang Yusang. Tanan ang espada, mabilis niyang sinugod ng ating bida na halatang matindi ang pagnanais na may Torok ang hawak na armas. Habang umiiwas sa mga atake na kangiti pang patuloy na nag-osar ang ating bida, sa di na makapagpigil pang Swordmaster dahil sa kanina pa pinipigilang galit at inis para sa mapang-asar na si Yusang. Walang emosyon ang mga mukha nila habang patuloy ang pagsugod at pag-iwas sa isa't isa, at matapos ang ilang minutong pagsugod na sabi ng katunggali na hindi ganoon kamakapangyarihan ang shadow talent ni Yusang. Ngunit napalinggod siya patagilid nang maramdaman ang shadow beast sa kanyang likuran, kaya't mabilis silang lumipad papaatras at pamatong sa nakalutang na mga espada. Habang nasa itaas sinabi niya kay Yusang na nasasaksihan ng mga elder ang kanilang paglalaban, saad pa niya na alam ng ating bida ang maaaring maging kahinatnan niya oras na matalo. Tumatawang tanong naman ng ating bida na bakit siya lalaban, na ikinagulat naman ng Swordmaster. Matapos sabihin ito walang pag-aalinlangang lumipad si Yusang sa ere, na inakala naman ng katunggaling papasugod sa kanya. Kaya't tinawag pa niyang mapanlinlang ang ating bida dahil ayon sa kanya, ginamit ni Yusang ang kanyang kahinaan psychological upang mawala siya sa focus. Agad siyang naghanda sa inaakala niyang papalapit na atake ni Yusang, ngunit gulat na nanlaki ang kanyang mga mata nang sanibang Derek Sayon tumungo ang ating bida taliwas sa kanyang inaasahan. Habang nakaapak pa din sa mga espadang nakalutang nagtataka niyang naitanong kung ano ang ginagawa ng ating bida. Animoy kidlat sa bilis na tumatakbo si Yusang patungo sa kinaroroonan ng mga sundalo, saka walang pagsisayang ng oras na iwinasiwas ang kanyang frost sword. Naglabasan ang mapakaraming frost blade mula dito na direktang tumama at pumatay sa mga nakabaluting sundalo. Nang makita ang mga pangyayari, napagtanto ng Swordmaster na ang dahilan ng pagpapakita ni Yusang sa lugar, ay hindi lang upang ma-encourage ang mga defender. Sa kabilang banda malalakas na sigaw naman ang paghingi ng tulong ang ginagawa ng iba pang mga sundalo ng Cavalis Empire, tumatakbo ang mga ito dahil sa takot sa player na papasugod sa kanilang kinaroroonan. Napamura naman sa isip ang lalaking katunggali nang makita ang mabilis na pagkilos ng Hero King, saka mabilis na tumatakbong layuning pigilan ang ating bida sa ginagawa nitong pag-atake. Animoy walang pakialam namang tuloy lang si Yusang sa kanyang ginagawang pagsalakay at pagpatay sa mga madaanang kawal ng Cavalis Empire. Sa loob ng Army Imperial Commanding Barracks ng mga kalaban ay may mga sundalo na nagsasigawan ng meeting habang kinakabahan dahil sa nangyayari sa labas. Mula sa labas ay naririnig nila ang sigawan ng kanilang mga sundalo na nag-aalala kung paano nila pipigilan ang dambuhalang halimaw na umaatake sa kanila. Inutos pa ng mga kawal sa labas na tumakbo na ang lahat. Hinampas ng Duke Barmet ang lamesa habang nagtatanong sa mga kasama na kung ano ang ginagawa ng bisita nilang player. Pinakalama naman siya ng kanyang mga tauhan. Ilang sandali lang ay nagliwanag ang silid dahil may nagbukas ng pintuan. Bumungad ang ating bida na seryosong sinasabi sa mga sundalo sa loob na sa wakas nakita niya ang mga ito. Mungkahi ng ating bida sa mga sundalo na wala na ang mga itong tatakbuhan pa, habang hawak ang kanyang espada na ipangpapatay sa mga kalaban. Iwinasiwas ni Yusang ang kanyang espada sabay sumugod ng napakabilis sa Duke Barmet at sa mga tauhan nito. Nakilala ng kawal na isang player ang ating bida pero wala na silang magagawa kundi antayin ang kamatayan. Napasabi na lang sila na mukhang pinabayaan sila ng kanilang God of Truth. Dahil sa napakabilis na pagkilos ni Yusang ay hindi na nakareact pa ang mga kalaban at tuluyang nahati ang mga katawan. Humiwalay ang kanilang mga kalahating katawan kasabay ng pagpulanzat ng dugo. Matapos noon ay dumating ang Sword Lord na humahanggos habang pinagmumura ang ating bida. Inis na inis siya kay Yusang dahil pinatay nito ang Duke Barmet na pinuprotektahan niya. Pang-asar ng ating bida sa Sword Lord na alisin na nito ang kasuotan nitong pang-officer at magtago na ulit sa likod ng mga sundalo.
Galit na galit ang Sword Lord Ray Chang sa ating bida kaya sinugod na nito si Yusang para paslangin. Nang akmang tatamaan na si Yusang ay nakangiti lamang siya kasabay ng paglabas ng notification na natapos na niya ang palace battle. Ayon sa notification window, Continental Power. Habang may labanan sa paligid ng Palace Fortress, ang Duke Barmaid at ang buong commanding barracks ng Cabalis Empire ay nilipon ng hindi nakikilalang assassin. Kaya ang Empire Army na nanawalan ng pinuno at nagpas siyang itigil ang plano at nagsimulang umatras. Hindi na tinamaan ng espada ni Ray Chang ang ating bida dahil tinawag na ito ng system pabalik. Kasunod nun ay tinawag na din ng system si Ray Chang palabas ng mundong iyon. Sa harapan ng dalawa ay may lumabas na notification na sinasabing nagtagumpay ang ating bida, samantalang sa harap ni Ray Chang ay sinabi na nabigo ito. Bilang ganting pala, ay maaaring kumuha ng isang skill card sa natalong kalaban. Lumitaw sa harapan ni Yusang ang mga skill si Ray Chang na Ultimate Sword Essence, may rank na Rare. Martial Arts of Steel, may rank na Rare. Panghuli ay ang Sword Manipulation may rank na Heroic. Inasar ni Yusang si Ray Chang na may pagpapasalamat sa pagbibigay sa kanya ng ganung skill. Sa kabilang ganda ay hindi makapagtimpi sa galit si Ray Chang dahil natalo siya ng ating bida, kaya gusto niyang bigwasan si Yusang pero hindi niya magawa dahil may pumipigil sa kanyang barrier. Pagbabanta ni Ray Chang sa ating bida na papatayin niya ito, ipinapangako niya iyon. Bilang pang-asar ay pinili ni Yusang ang heroic rank na skill ni Ray Chang na Sword Manipulation. Matagumpay niyang nakuha ang skill na Sword Manipulation may rank na heroic at may property na metal. Ang abilidad nito ay maaari niyang kontrolin at manipulahin ang mga espada. Nakakuha din siya ng mga Iron Synergy. Ang epekto ng Metal Attribute Skill Card ay ang mga kasanayan na niya ay mas maaari pang palakasin gamit ang synergy ng metal. Sa kabilang barrier ay galit na galit parent si Ray Chang sa ating bida habang sinasabi na kung sa tingin ni Yusang ay tapos na ang lahat ay nagkakamali ito dahil gagantihan niya si Yusang balang araw. Ngumiti lang si Yusang habang may pang-asar na pinakita kay Ray Chang ang skill card na nakuha niya na Sword Manipulation. Sa nakaraan ay napunta si Yusang sa isang silid na puno ng salamin at sa kanyang paahan ay may maskara ng clone. Habang siya ay tahimik lang na nakatayo ay may lumabas na notification sa kanyang harapan na sinasabi na siya ang anak ng libo-libong mukha at libo-libong skills. Tanong sa kanya ng system na kung gusto ba ni Yusang maging hero. Pinulot ni Yusang ang maskara na nasa sahig at nang mahawakan niya ang maskara ay bumungad sa kanyang harapan ang Clone Monarch. Sa paligid ng Clone Monarch ay may mga maskara na iba-iba ang emotion na ipinapakita. Mungkahi ng Clone Monarch na si Yusang ay magiging bayani ng lahat ng mga bayani. Pero hindi siya mauunawaan ng iba. Dagdag pa ng Clone Monarch na maaari ni Yusang kutsain at tawanan ang mga tao. Ngumiti ang Clone Monarch sa ating bida habang sinasabi na gumawa ng mga nakakatawang joke. Hindi na nagsalita pa si Yusang at isinuot bigla ang maskara. Matapos noon ay may lumabas na notification na ang Clone Monarch at si Kang Yusang ay nakagawa ng player contract. Maya-maya ay bigla siyang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Di niya na maalayan na may tumatawag pala sa kanya at nakaapat na missed calls na ito. Maya-maya ay biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ni Yusang ng napakalakas. Sinabi ng tao sa labas na alam niya na nasa loob ang ating bida kaya buksan na nito ang pinto. Sa pagkakahilate sa kanyang higaan ay nasabi na lang niya na nagtataka siya kung bakit na naginip siya ng nakakaabala. Nasabi pa niya na sino naman kaya ang taong nasa labas at bakit ganito ang asta nito magang-maga. Pagbukas niya ng pinto ay sinabi niya sa tao na bakit ang isang mabait na tao ay pupunta sa ganang kamahal na lugar. Sagot ng lalaki na umaasta si Yusang na parang napaka-importante nito. Ang lalaking dumating ay si Park Tae-shak kilala bilang sa Master Park. Matapos nitong magkaroon ng kontrata sa Assassin Monarch ay naging kilala na ito bilang ang Killing Sword. At ito ang player na nakamit ang ika-rank 30. Maliban doon ay ito din ang head ng Blue House National Intelligence Department. Pang-asar ni Yusang kay Park na mukha itong pagod na pagod at kung masyado itong nagmadali sa unang araw ng pag-raid nito. Sagot ni Master Park na kung sa tingin ba ni Yusang ay may oras siya sa bagay na iyon. Dahil nang magsimula ang season ay nagkaroon na din ng digmaan sa buong mundo. At naiinis siya dahil doon.
Sarkastikong tugon ni Yusang na masyadong nagtrabaho ng mahirap si Master Park para sa katahimikan sa araw na ito. Tanong ni Master Park na bakit hindi sinasagot ni Yusang ang tawag niya. Sagot lang ng ating bida na natutulog siya. Ribat ni Park na pero mataas na ang sinag ng araw. Dahil lumalakad si Master Park nang hindi nakatingin ay natapilok siya sa kalat na pinagkainan ng ating bida. Pinagalitan ni Master Park si Yusang dahil napakakalat ng pamamahay nito at di man lang nito magagawang maglinis. Pang-osar pa nito na matapos mabinta ang mga t-shirt nitong may tatak na Hero King ay ganitong pamumuhay ang ginagawa nito. Sinabi ni Yusang habang pinupulot ang mga kalat na huwag siyang tatawagan ng Hero King dahil nakakahiya iyon para sa kanya. Pang-osar pa ni Master Park na kapag huhusgahan si Yusang ay para itong bata sa kadiliman. Ayon pa kay Master Park na matapos magtrabaho ni Yusang na parang aso para kumita ng pera ay bakit ito kumakain sa katabing Chinese food bilang pagkain nito. Sagot naman ng ating bida habang naglilinis ng pinagkainan na ano namang masama sa kapitbahay niyang Chinese restaurant, ang beef brisket jampong ng mga ito ay napakasarap. Sagot ni Master Park na kung ganun ay susubukan niyang kumain beef brisket jampong na nananampal sa sarap. Nahiga ito sabay utos sa ating bida na mag-order ito ng 2 bowl ng large jampong na may kaulyang likor. Ang ugnayan ni Yusang sa matandang si Master Park ay noong ang mundo ay hindi pa nagiging isang laro. Naglalaro siya sa isang computer shop ng isang sikat na laro. Noong 15 taon pa lamang si Yusang ay batak na siya sa paglalaro ng computer games. Manghang-mangha ang lahat dahil ang nanalo sa isang sikat na laro ay isa lamang high school student na si Yusang. Napapatanong na lang sila na kung anong laro ang hindi kayang laruin ni Yusang. Napansin ni Park Tae-shak na dating gaming cafe owner na si Yusang ay may talento. Naisip niya na si Yusang ay isang gaming genius. Kaya nilapitan ni Park Tae-shak si Yusang sabay inalok ito na maging pro player. Pero ang ating bida ay naglalaro lamang ng computer games para maglibang. Pero ang matandang si Park Tae-shak ay kinumbinsi ang kanyang mga magulang na maging pro player siya. Hinasa ni Park ang skill ni Yusang sa paglalaro ng online game sa pamamagitan ng magtutok at paggabay sa kanya. Isang araw na naging 18 taong gulang na siya at nakamit ang pro debut sa tulong ng matandang si Master Park. At iyon na nga isang trahedya ang dumating at nagsimula na ang Season 1 na magwawasak sa mundo. Pinangalanan nitong ang katapusan ng kapayapaan. Maraming mga halimaw ang naglabasan kung saan sa ang dako ng mundo. Winuwasak ng mga ito ang mga lugar at pinapatay ang mga tao. Ang ating bida na si Yusang ay wala pang kakayahan kundi mapaupo lang sa takot, habang pulos-galos at sugat ang katawan. Bakas sa kanyang mga mata ang pighati na nararamdaman dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Biglang may sumugod sa kanya na isang maitim na halimaw na balak siyang patayin. Hindi makakilos si Yusang dahil sa takot na nararamdaman wala nang nagawa kundi antayin ang kamatayan. Maya-maya ay may dumating para siya ay iligtas. Iyon ay si Master Park na walang takot na inatake ang maitim na halimaw at tuluyang pinatay. Bakas sa mukha ni Master Park ang walang balak na buhayin ang halimaw. Tumakbo si Yusang palayo habang umiiyak para tingnan ang kanyang mga magulang. Nang lapitan niya ito ay wala ng buhay ang kanyang mga magulang dahil sa pagpalang ng itim na halimaw sa mga ito. Walang tigil na pag-iyak at pagdadalamati ang naramdaman ni Yusang dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nang araw na iyon ay nakita niya ang kaysa isang bayani na nagligtas sa buhay niya at iyon ay si Master Park. Kung wala ito ay malamang patay na siya. Balik sa kasalukuyan at nakapag-order na nga sila ng 2 bowl ng beef brisket jampong at kumakain ng magkasabay. Nagtanong ang bida kay Master Park na kung bakit ito nagpunta sa kanya ngayon. Laking gulat ni Yusang matapos sabihin ni Master Park na kaya ito nagpunta ngayon ay dahil sa asosasyon. Nang marinig ito na itanong ni Yusang kung ano ang tinutukoy nitong association at kung may kailangan ba sa kanya ang kanyang uncle. Kilala sa buong Korea ang General KPA o Korean Player Association bilang ang only guild of the country, isa itong natatanging organisasyon na gumagabay at nagpuprotekta sa mga players. Tanong ni Master Park kung natatandaan ba ni Yusang ang association na tinatawag na Player Academy na naitayo nung unang season. Naitanong naman ni Yusang kung ang tinutukoy ba ng kanyang uncle ay ang Mapang Aliping Training Center. Agad namang tumungon si Master Park at sinabi yun nga ang kanyang tinutukoy.
Ayon pa sa kanya gaganapin ang mga ito ng pinakaunang flag bearer graduation exam, at hinihiling nilang dumalo ang ating bida upang bigyang liwanag ang lugar. Hawak ni Master Park ang cellphone habang min-iMessage ang nag-imbinte kay Yusang upang ipaalam na hindi makakarating. Walang plano si Master Park na pilitin ang ating bida kundi nasabi lamang niya ito upang ipaalam kay Yusang dahil sa trabaho. Nasabi pa niya na hindi kailangan ni Yusang na pansinin ang ganoong mga event. Hindi naman niya inaasahan, nang sabihin ng ating bida na dadalo siya sa gaganaping graduation exam, kaya't nakangiting agad na nireplyan ang kausap sa cellphone na dadalo sa event ang ating bida. Paliwanag ni Yusang na mahalagang masuri ng mga bagong player na siyang magiging bagong kinabukasan ng kanilang bansa. Naitanong naman ng kanyang uncle kung ano ang dapat niyang gawin. Marahang utos naman ni Yusang sa kanyang uncle na sabihin sa kausap na gawing 5 ng umaga ang simula ng event bukas, na agara namang sinunod ni Master Park. Alas 4:55 ng umaga bago ang graduation exam makikitang nagsasanay ang mga player, bilang paghahanda sa pinakaaantay nilang graduation exam. Habang nag-ayensayo ang atensyon ng mga ito ay nakay Yusang na walang emosyong nanunood habang magkakrus ang mga kamay at nakasandal ang balikat sa pader. Usapan naman ng mga player na dahil ang hero ang mag-i-evaluate sa kanila baka mahirapan silang makapasa, sagot naman ng isang lalaki na siguradong makakapasa silang lahat. Naitanong pa ng lalaki kung bakit ganoon kaga ang oras ng simula, gayong ang pagiging hero king ay hindi iba sa pagiging player. Sa kailang banda masuring pinapanood ni Yusang ang mga nasasanay na player, at mula naman sa gilid nagsalita ang isang lalaki kung anong palagay ni Yusang sa nakikita. May pagmamalaki pa nitong pahayag na hindi isang traditional na pag-ayensayo ang pinapairal sa kanilang academy, kundi isang sistematikong curriculum. Hindi pa natatapos ang lalaki sa pagsasalita ng itanong ng ating bida kung ang mga player ba na nasa harap, ay ginagabayan na nito mula pa nung unang araw na maging player. Ang nakangiting lalaki ay ang KPA President na si Lee Sang-ho, hiling nito sa ating bida na isa-isahing suriin ang pinagmamalaki nilang flag bearer. Matapos ito unti-unting i-activate ni Yusang ang kanyang quote habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ng mga player. Tanong niya kay Sang-ho kung parehong kasunduan pa rin ba ang kanilang papairalin. Ayon kay Yusang dahil kailangan niyang subukan ang abilidad ng mga player, ang otoridad na graduate ang mga ito o hindi ay nasa kanya ring mga kamay, na sinang-ayunan naman ng KPA President. Habang naglalakad si Yusang nakangising nakatingin sa kanya si President Sang-ho, habang nasa isip nitong ginagawa ni Yusang ang anumang naisin niya. Animoy isang traidor siyang ngumiti saka nasabing sa kabila ng lahat ay perpekto ang kanyang plano, dahil kakasimula pa lang ng season at malaki ang ginawang paghahanda, ang mga player para sa kanyang ay handang-handa ng graduate. Saad pa niya na kahit si Yusang ang Hero King, hindi nito maaaring basta gawin ang mga nanaisin. Ngunit nang mapalingon siya nanlamig ang kanyang katawan nang makita ang di inaasahang ginagawa ng ating bida. Isa-isang pinalabas ni Yusang ang mga player na ayon sa kanya ay hindi nagawang makapasa sa exam. Nagsisigawan at tarantang napatakbo naman ang mga ito matapos polanan ni Yusang ng mga frost blade. Nang isang babae na lang ang matira habang nakasalampak sa sahig, sinabi ng ating samang iyak-iyak na babae na siya lang ang nag-iisang nakapasa. Inalis ni ng ating bida ang mga nakatutok na frost blade dito, kaya't naitanong ng babae kung paano siya nakapasa. Sagot naman ng Hero King na ito ay dahil maswerte ang babae. Saad pa ni Yusang na sa 12 mga player hanggang sa huli ay siya lang ang nag-iisang hindi pinansin, ibig sabihin nito siya ang nag-iisang maswerte. Paalala pa niya sa babae na ang pagiging player ay nasusukat sa swerte. Matapos ito malakas niyang sinabi na tapos na ang exam kaya't maaari nang patayin ang camera. Taka at nang hihinang napayuko na lang ang babae matapos siyang batiin ng ating bida bilang unang flag bearer ng Player Academy. Naibagsak ni Presiding Sang-ho ang kamay sa pader dahil sa sobrang galit, saka asak na itinanong sa ating bida kung ano ang ginagawa nito. Galit pa niyang saad na ang hinihiling ay ang maging judge ng event, at hindi na naituloy pa ang sinasabi ng seryusong sabihin ni Yusang na alam niya ang lihim na motibo ni Sang-ho. Gulat namang napatanong ang president dahil sa narinig at lalong napaatras ang lahat kabilang siya, nang umpisahang sabihin ni Yusang ang kanyang mga nalalaman. Ayon kay Yusang ang lahat ng player na naroon ay anak ng mga kilalang opisyal o mga taong may malakas na koneksyon,
Osak pa niyang sabi na upang kumolekta ng mga dates at resulta inimbita nila siya upang maging uto-uto. Pagpatuloy pa ng ating bida na kumuha pa si Sang-Hoo ng mga walang kwentang rankers, samahan na wala namang alam sabihin kung wala ang kaniyang presidente. Nakaturo pa ang daliri niya sa lalaking kausap na sinabing hinayaan nitong madala ang kanyang mga kasamahan, at inaasahan nitong papalakihin ng ating bida na parang mga asong panghanteng ang mga ito, na magbibinipisyo sa president. Nakapamaywang pang sinabi ni Yu Sang na mula sa simula ay ito na ang layunin ng event, saka sinabing bistado na ang lahat ng plano ng mga ito. Nakatulala naman ang babaeng nakasalampak habang nagtatanong ang mga matang nakatingin kay President Sang-Hoo. Naikuyong naman ni President Sang-Hoo ang kamao at inis na tinawag na pasaway ang ating bida, saka pasiga na itinanong kung bakit umaasta itong mapagmalaking bastardo si Yu Sang, gayong wala namang nalalaman tungkol sa kanilang organisasyon saka tinawag pang bastos na asshole ang ating bida. Galit na tanong pa ni President Sang-Hoo kung sa tingin ba ni Yu Sang ay isa talaga siyang hero dahil lang sa tinawag siyang Hero King. Pagbibigay pa niya ng paalala na ang mga player ay isa lamang weapon, na nakadiretang nakaakibat sa military power ng bansa. Dagdag pa niyang osak na ganoon din ang mga pinapatupad sa iba pang bansa, kaya't walang anumang pagkakaiba kung gagawin din nila ito, upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang bansa. Animoy nang hihikayat pa niyang saad na ang kailangan ng mundo ay mga war hero. Pagpapatuloy pa niya na dapat monwon ng Hero King ang sitwasyon ng kanilang inang bayan, kaya't buong sensiridad na hiling na makipag-isa sa kanila si Yu Sang. Sa kabila yun batid ng ating bida na ang tanging nais lang ni Sang-Hoo ay ang laban sa gera ang mga player, kaya't napangisi dahil nasa isip kung gaano kami kasarili ang lalaking kaharap. Natigil naman ang pangungumbinsi ni Sang-Hoo nang mapalingon sa likod dahil sa itinuro ng gulat niyang tauhan dahil sa malaking problema na nasa unahan. Nanlaki naman ang mga mata ni President Sang-Hoo nang makita ang balita sa kanyang hawak na monopod, habang ang ating bida ay malawak na nakangiti sa nag-aalalang mga nasa harap. Pang-osar pa ni Yu Sang na mukhang agarang magsasara ang isang akademi na kakabukas pa lamang. Nanindig ang balahibo ni Sang-Hoo nang mabasa ang nakasulat sa headline ng balita, sa katakang naitanong kung paano nalaman ng mga ito ang ganoong impormasyon. Gayunpaman, mapagmalaki pa niyang pahayag na mukhang nakakalimutan ng mga nagsulat ng balita, na ang Vice President ng National Service ay nakasuporta sa likod niya. Malinaw na nakasulat ang lahat ng ipinahayag ni Sang-Hoo tungkol sa pagiging weapon ng mga player, at naka-attach pa dito ang isang video ng usapan na agarang kumalat online. Nang inag sa galit si Sang-Hoo sa ating bida na patuloy naman ang ginagawang pang-osar, saka itinanong kung narinig na ba ng President ang tungkol sa Dark Knight. Kasabay ng tagumpay ni Yu Sang malugod na nagbigay ng gift box ang Elder of Jesters, kasabay ang pagtaas ng kanyang provocation level. Matapos ang tagumpay taas noong naglakad papalabas si Yu Sang, at nakangiting nagpasalamat sa kanyang uncle dahil tulong nitong ilik ang video information. Ngunit agad ding naitanong kung ayos lang bang atakihin ng Information Service ang association. Sagot naman ni Master Park na ayos lang ito, dahil hindi rin payag ang government sa ganoong samahan, matapos ang di mabilang problema sa pagitan ng dalawang panig. Dahil naroon na rin sa lugar ang kanyang uncle hiniling ni Yu Sang na ihatid siya sa Tier 5 tour. Ang tour na ito ay tinatawag na Pale Desert Tour, dahil taglay ang pinagsamang lamig at init ng lugar, at ang bilang ng player na pinapayagang pumasok ay 1 hanggang 4, na may layuning ligtas na may transport ang mga goods. Pagdating sa kampo ng Desert Oasis Caravan, makikita ang ilang mga taong sinusubukang kalabanin ang mga halimaw upang maprotektan ang kanilang dalang goods. Sa mundo ng mga tour inaasahan ng dadating ang player sa pinakadelikadong sitwasyon upang magligtas, kaya't lumalabas silang mga sugo sa di inaasahang oras. Isa-isang pinagpapatay ni Yu Sang ang mga halimaw na wala namang naging laban sa kanyang kapangyarihan. Matapos gamitin ang kanyang sword manipulation, tumusok ang lahat ng frost blade sa mga halimaw na isa-isang namatay. Bumagsak na animoy pinakamakapangyarihang nilalang si Yu Sang matapos talunin ang lahat ng mga halimaw, na halatang ikinagulat ngunit ikinatuwa naman ng mga iniligtas niyang mga tao. Mayabang pang pahayag ni Yu Sang na maaari siyang tawagin ng mga ito na intruder, apostol, o kahit anong gusto nilang itawag sa kanya. Naghihiyawan namang masayang sinabi ng mga lalaki na ginantimpalaan sila ng God of Light, dahil ipinadala sa kanila ang Apostle of Light.
Takang naitanong naman ni Yusang kung may iba pa bang panganib sa lugar, bukod sa mga nagkalat na mga halimaw. Nakangiting saad naman ng isang lalaki na ang lugar na kinatatayuan ay sakop ng Divine Kingdom, at ngayon ay di na nila kailangan pang mag-alala na atakihin pa ng mga pagano. Kwento pa ng lalaki na malayo ang kanilang destinasyon hanggang 4 na araw silang maglalakad, ngunit sapat ang dala nilang tubig at pagkain. Nang marinig ito may pagsisihing na sabi ni Yusang na sana ay nagpahinga muna siya bago pumunta doon sa Kanas Apo ang Nuu. Nag-aalala naman na itanong ng lalaki kung ayos lang ba ang Apostle of Light, na tumutukoy kay Yusang. Nakangising saad naman ng ating bida na hindi nito kailangang mag-alala at ipagpatuloy.